O mga kababayan, eto na ang pinakamalakas na ebidensya mga kababayan na bogus, fake, null and void ang ginawa nilang mga palusot mga kababayan na mayroon silang quorum posesyon mga kababayan sa Senado noong inagaw nila ang pwesto. Di ba ang sabi nila mga kababayan, 22 lang daw ang mga senador, kaya ang pinagbasehan nila 12 mga kababayan ang masasabing majority. Dahil 22 lang daw ang senador mga kababayan na dapat pagbatayan mga kababayan para makuha mo ang majority. Pero subalit datapwat. Ang malaking pagkakamali nila mga kababayan ay eto. Kuhang-kuha mismo at na dokumento mismo mga kababayan sa Senado. Ang kanilang check attendance mga kababayan. 24 ang tinawag nila. Sinali nila si Estrada pati si Bato. Woo! Huli ka, Balbon! Bullseye, mga kababayan! Dito pa lang, talo na ang kampo ng Sherwin Gatchalian. Kung anong ibig sabihin natin, i-review po natin ha. The secretary will call the roll. Oh, secretary. Let it be put on record that the secretary refused. Oh, refused, mga kababayan. Oh, unang-una, ni-refused mga kababayan ng secretary na i-call ang roll. So nagtalaga sila ng bogus din na secretary mga kababayan. Let the deputy secretary for legislation to call the roll. Oh, yan, Roll call yan. of members, the honorable Oh, roll call of members, the honorable senators Aquino, 1, Cayetano Pia, 2, De La Rosa, 3, Ejercito, 4, Escudero, 5, Estrada, 6, Gatchalian, 7, Go, 8, Hontiveros, 9, Lacson, 10, Lapid, 11, Legarda, 12, Marcoleta, 13, Marcos, 14, Padilla, 15, Pangilinan, 16, Soto, 17, Tulfo Erwin, 18, Tulfo Rafi, 19, Villanueva, 20, Villar Camille, 21, Villar Mark, 22, Zubiri, 23, Senate President Cayetano Alan. 24 mga kababayan. Sapul kayong bata kayo. Nasaan ang sabi ninyong 22 lang? Recorded yan mga kababayan sa Senate media mismo at sa Senate na session mismo. So paano nila masasabi mga kababayan na 22 lang? Sa roll call pa lang 24 in-acknowledge na nila. At ang maliwanag dun ha, of all the members ha, kahit ipalusot nila mga kababayan na wala si Senator Bato at si Senator Estrada, in-acknowledge sila sa roll call mga kababayan. Diyan pa lang butata na sila sa Korte Suprema. At diyan pa lang talagang bobo na lang mga kababayan ang magsasabing 22 lang. At legit ang ginawa nilang sesyon mga kababayan. Di ba? Gets ninyo? Kung gaano kabobo ang mga ito? Dito sila nagkamali. Unang-una pa lang. Kaya panoorin ninyo ang explanation dito ha, ni Professor Malotikia. Rin po yung mga pahayag ng mismong nasa isang paksyon, halimbawa sa mga pahayag ni Senador sa paksyon ni Senador Win Gatchalian, ni Senador Erwin Tulfo ata and Bendalo. Senador Ping Lacson ba yun na magkaiba Oh, si hindi yung bakla kanilang daw. interpretasyon. Yung isa Hindi bakla. Senate Pro Tempore, yung Ay, isa, baklaers! Senate President. Nakikita nyo ba na patunay ito na kahit sila parang hindi talaga sure or talagang ginawa lang nila ito, nagbabakasakali lang nila na tanggapin, Prof? Alam mo, Admar, the fact na hindi sila naghalal ng Senate President, alam nila may problema sila. Oo nga no? Bakit una-una hindi Senate President ang hinalal nila mga kababayan? Aminado! Pro tempore lang tapos biglang naging acting. Kailan pa naging ganyan mga kababayan? Gumagawa-gawa na sariling rules ang mga buang no? All chairs, no? Vacant. Unang-una ang mali doon, makikita natin doon sa roll call, 24 yung tinawag. Doon sa 24, kung 24 ang tinawag mo sa roll Oo nga. Perfect. Perfect talaga. Sa roll call, 24 ang tinawag. Ayan mga kababayan. Yan ang kanilang kamalian. call, ano ba ang majority? Ang majority noon 13, hindi 12. Oh. Hindi rin sinabi doon sa roll call na wala doon si Senator De La Rosa o wala doon si Senator Jinggoy Estrada. Oh, hindi rin sinabi no? Minention yung 24.
Ayan, technical na mga kababayan sa Korte Suprema ito. So technically, ang kanilang total na miyembro 24. sa roll call ay 24. So paano nagkaroon ng majority na 12? Yun yung problema doon. Pangalawa, makikita mo, papasa-pasa sila dyan, hindi nag-oath ang majority floor leader. So paano mo madidispense lahat ng binibigkas ng majority floor leader? Hindi siya nag-oath. Ang Hindi nag-oath. lamang si Ang dami talagang sablay mga kababayan. Pro Temp, si Sec Gen at saka si OSA. Yun lang. Yun nga ang pag-o-oath ng Ala, very good Pro Temp. yan. May problema pa dun kasi hindi nila maintindihan kung acting Ngayon lang din natin ito na-realize, no? Good job, Malu. Good job. Doon sila nagkamali, mga kababayan. Yung pag-check attendance sila, pag-roll call. Tinawag nila pati si Estrada at saka si Bato de la Rosa. So, paano naging 22? Nasa roll call nila, mga kababayan. 24 ang kanilang acknowledge. Lagot kayo dyan, mga bandalo. President ba o Senate President? Kasi klarado ang rules. Walang acting na position, may acting lamang kung namatay, may sakit. Wala nga, nag-ano sila mga kababayan, no? Nag-invento sila ng posisyon na acting Senate President. May ilang reiteration doon na sinabi sa rules nila. So clearly, maling-mali. Diyan sa picture ninyong yan, ang nag-a-administer ng oath, sinabi nila the most senior, no? But in the process that he was administering oath, he still remained the minority leader. So, maraming technical issues. Ako yung sumasaludo dun sa SecGen at hindi siya naging parte ng circus, no? Oo, nag-refuse mga kababayan. He will not call the roll at yung si Attorney Garcia nga ang nag-call the roll. At makikita mo dun sa calling of the roll, ang huli niya, Senate President Alan Peter Cayetano. So, kung i-review mo yung buong video na yan, ang daming pagkakamali na ginawa na nakakalungkot dahil sa kagustuhan nilang mapaltan, pwede namang maghintay sila pagdating na ng July 27. Oo nga no, kaya na pwede naman mag-antay sila mga kababayan. Kaso nga lang, gusto nilang, yung blue ribbon talaga ang kanilang gustong gurgurin. Kaya pinipilit nila talaga mga kababayan kahit bawal. Kita nyo mga bendalo? Ng umaga para mapaltan, no? Kisa yung nag-adjourn na, kasi may sulat na nun si Senate President Cayetano, nag-adjourn na pero ininsist pa nila na magkaroon pa ng ganyan. So, nakakalungkot kasi imbis na mag-focus tayo, biro mo pagdating pa ng July 6 sa impeachment court, magigirian pa sila kung sino. Tapos meron pa na Paano naging 12, no? Tapos, compute pa sila, 22 mga kababayan, 22. Tapos sa roll call, 24. pa letter na mag-work from home nung kahapon. Tapos meron pang letter na hanggang alas 10 lang. Oo, pinauwi mga kababayan ha, andun na ha, pinauwi. Work from home na kayo. Until 10 p.m. and then coincidentally 10 p.m. at 10 a.m. 10 a.m. din mga kababayan ang umpisa ng Blue Ribbon. Ang mga buwisit talaga, grabing pangbababoy. Kala ko ba work from home na tapos hanggang alas 10 lang. Tapos hindi rin ito tumutugma doon sa naging komento ni Senador Erwin Tulfo Bendalo. doon sa yung post niya tungkol doon sa pintor na ganito ganyan. Tapos sasang-ayon sila sa work from home. Ito yung mga parang hindi nagtutugma. Grabing kaulula, no? Alam mo, ang pinakamaganda sana nilang tingnan para hindi naman naipit ang mga kawani ng Senado, natatandaan niyo yung maze. Ito nung panahon ni yung pagtutunggali ni Senator Neftali Gonzales at Senator Ernie Maceda, may kumuha ng maze, yung linalagay. Kung wala kang maze, walang session. Pero dito, wala siguro nakaisip noon, pero nakakaawa yung mga empleyado ng Senado na willing namang magtrabaho dahil ang sabi nga nitong Gatchalian-led group,
kailangan magtrabaho dahil magkano daw milyon-milyon ang nauubos kung hindi sila nagtatrabaho. Tapos, wala din naman tinabaho ang mga kababayan. Kita mo, nag-work from home, tapos nung nakita nila nakapasok yung grupo ni na Senator Cayetano, bigla na lang sinabi na hanggang alas 10 lamang. No? Pinauwi. Pero sabi nila, magtrabaho tayo. Pero pinauwi. Nakakalungkot kasi Udas! kahit nagkaroon ng hearing, ang Udas! sinasabi nila, hindi daw tama yung hearing na yan kasi walang minutes, walang, parang walang nangyari, no? Nakakalungkot ito dahil trilyon na pondo ang nawawala na kontribusyon ng taong bayan. Hindi ba dapat yan talagang head-on na pag-usapan dahil hanggat hindi yan na iaayos, ang taong bayan, sa tingin mo kaya mas gugustuhin nating magbayad ng ating mga buwis, no? Kung ang buwis natin napupunta kung saan-saan, bakit tayo Pupunta sa maleta ng mga buaya. papayag ng ganyan? Magbayad muna tayo ng buwis para mayroong pangkain ng mga buaya. Mali-maletang pangkain. Kawawa naman ang mga buaya, wala na makain. Sko Lord. Hanggat hindi tayo sinasagot, ano ba talaga nangyari sa ating pera? Tsaka yung kanilang ipinasa agad Mga magna. na rules sa impeachment, yung pag-amyenda, patunay ba yun na, Prof, na kinikilala pa rin nila na Senate President itong si Cayetano? Kasi sabi doon na parang pwedeng humalili in case na wala. Well, kasi sa tingin ko, mahihirapan yung grupo ni na Mga bendalo. yan maghanap ng presiding officer. Dadalwa lang ang abogado dyan, si Matsing. Senator Kiko Pangilinan Kung lumipat na si Cheese, pwede si Cheese. at si Senator Cheese Escudero. Hindi ko alam kung tatanggapin si Senator Cheese Escudero. Inalsan niya para siya ang maging presiding officer, no? Alam rin naman natin ang Ibalik na lang yan si Cheese. Kung gusto ninyo, may waiter na naman si Admiral dyan. kakulangan sa experience ni Senator Kiko Pangilinan. So, hindi ko alam kung ano itong ginawa nila na inopen nila. Kasi pag inopen mo yan at hindi ka sumunod sa saligang batas, ibig sabihin, meron silang papaboran. O merong inunumbra ang Malacanang Inulumbra. officer. El hombre numbra. Opo. Tsaka isa din sa mga napuna, grabe yung mga netizen, no? Kasi sila yung nakakita. Matatandaan nyo po, nagpaliwanag po itong si Mig Zubiri. Bago lang matapos ang Mayo, sa isang parang message yata doon sa Bukidnon. Ay, handa akong mamatay para sa Bukidnon. Tapos mga kababayan, ang mga taga Bukidnon, galit na galit sa kanya dahil nakibangag siya kay Marcos. Na talagang nagalit siya doon sa pagtatraidor daw sa kanya, no? Tapos siya nagtraidor sa siya mismo nagtraidor sa mga tao sa Bukidnon, mga kababayan. Pero napansin nila na yung isa sa mga nagtraidor sa kanya, kasi 'di ba ang pumalit sa kanya itong si Senador Cheese Escudero, nakita nila unang kabilang sa mga nagyakapan pa na gano'n. Nagyakapan. Halos halikan na ni Migs, mga kababayan, si Chiswiz. All for the love for Marcos and Admiraliz. Yak. Yung mga ganun pong mga klase ng mga pahayag na para bang walang prinsipyo na akala ko ba Mga walang tapos ganito. for the love of Maleta. Wala na lang. Ano pong paliwanag doon, Prof? Alam mo, kasi Yan ang epekto ng maleta. Pagiging traidor. Pagiging hudas. Si Cheese, mga kababayan, nabahala daw siya sa sa pagtawag sa kanyang hudas. Sa tingin ko simula pa ng Bakit daw siya tawaging hudas? ng Senado, may mga ganyang elemento. Kasi nga, kung hindi na masaya ang iyong mga kasamahan, di ba nga ang Senate President serves at the pleasure of their colleagues, no? Kung ang colleagues niya mahigit sa majority, ayaw na sa kanya. At tumayo ng call for the declaration of chairs to be vacant, wala tayong magagawa doon. Talagang ganun ang hugis at hubog ng senador, ng legislative body.
you serve at the pleasure of your colleagues. Meaning, pag hindi mo na pagbigyan, pag merong medyo hindi kayo nagkasundo, nagsisimula doon, no? Mahirap maging Senate President kasi kung titingnan mo yan, 24 republics ang Senado. May iba pa nga dyan, mas mataas pa ang nakuhang boto kisa sa Pangulo, no? Yung mga previous na Pangulo. So makikita natin na it's very hard to operate that way. Itong administrasyon na ito, katulad na Administrasyong nagba. apat na ang naging Senate President. Diyan sa apat na yan, parating merong magtatakwil, parating merong magtatraidor, dahil hindi nila Traitor. nagustuhan o hindi sila napagbigyan ng pabor. Ganun talaga yun eh. May tinatawag na log rolling, may tinatawag you scratch my back, I scratch yours. Ganun talaga yung deliberative body. Nawala na sa atin yung mga panahon na elder statesman. Pag sinabi ng elder statesman na hindi, ganito ang ating pag-uusapan, they talk among themselves. So, isang napakahirap na desisyon na dinaanan ng Senado ay yung pag-alis ng US bases sa atin. Pero nakita nyo, rinespeto ng bawat isa ang kanilang posisyon, pero dahil may majority at the time I think the Senate President had to break the tie. So Senator Salonga had to make that crucial decision. At nakita natin doon, kahit na nagrally si President Cory Aquino na pabor sa extension ng base militar, tinanggap niya yung desisyon ng Senado. Ganun talaga. Pero eto ngayon, nakikialam ang bangag eh. Marcos. Ang kabuuan dahil parating merong magsasalita na ayaw. Ang problema lamang dito sa binagkas ni Senator Mig Zubiri, kung galit siya doon, bakit all of a sudden? Tama ka, no? All of a sudden, inayapos na si Senator Escudero. Siguro pinapakita niya rin na mahalaga si Senator Escudero kasi kung hindi lumabas si Senator Escudero sa plenaryo, walang mangyayari doon sa session nila nung isang araw. Prof, nabanggit po ng Malacanang na ang sinusuportahan nila ngayon. Di ko alam kung tama ba ito na meron silang paniga na. Oo. Ang daming mga... Ang sabi nila independent daw yan eh. Hindi daw sila makikialam. Tapos ngayon, sila nga ang nakikialam, mga kababayan, di ba? Bangag talaga. debate sa usaping Bangag. legal. Ito pong paksyon ni Senador Win Gatchalian at ginamit din ito Mga ni Bendalo Senador Group. Win Gatchalian na rason during sa kanyang press con after ng kanyang pagkakahalal na aprobado ako sa Malacanang pati sa Kamara. So Sige, kahit aprobado pa kayo lahat ng mga Poncio Pilatong yan, isa lang ang dapat mag-aproba, ang konstitusyon, mga kababayan, which is, yan ang kanilang binibend. itong paksyon namin. Ano po masasabi niyo po rito, Prof? Medyo ngayon lang ito nangyari na nagkaroon ng pagsusog ng Malacanang sa mga kung sinong nahalal sa posisyon. Usually naman kasi may interbranch courtesy at hindi dapat nanghihimasok ang Malacanang sa pagpili ng kung sinong magiging pinuno ng Senado. Yung Kongreso, pwede yun dahil magkasama sila dun sa branch na tinatawag nating legislative. So, ano ang sense noon? Dahil pinapanigan siya, syempre mas matibay ngayon yung grupo ni Senator Gatchalian kasi naandyan ang Malacanang. Nakasandal sila doon, mga kababayan. Tuta na nga, mga kababayan, di ba? Tama na nga yun, mga kababayan, yung depiction, yung sa mga litrato, na ang Malacanang na ang nagpapapit, mga kababayan, doon sa Gatchalian, sa Kongreso, sa executive, mga kababayan, under lahat sa executive, DOJ, lahat, pati ombudsman, papit na lahat ng Malacanang. Opo, lagi pa naman nilang sinasabi na walang pakialam daw yung Malacanang. Pati ngayon sa impeachment Tapos may mga pahaging si Yusek Claire Castro. Yan, Diba? ang jablo na naman. Kung hindi lang talaga mga importanteng bagay, mga kababayan, no? Pilit kong iniiwasan yung jablong yan. Walang pakialam. Pero bakit nagbibigay pa rin ng comment? Pwede naman sabihin no comment kasi separate yan sila, yung trabaho ng Senado. So, parang form din ng
Yung mga Oo. ganyan na mga pahayag po. Pareho sila ng naratiba eh. Mayroon silang isa lang ang naratiba ng kanilang ipapalabas mga kababayan. Parang naghihimuran sila ng mga kanilang kanya-kanyang mga puwet. Oo, Admar, yung pagkilala sa pamumuno ni Senator Gatchalian, lumabas yun a few minutes after na nagkaroon ng paghahalal sa plenaryo, no? Kahit na questionable, kahit na may mga issues sa teknikalidad, nakita kaagad nating pumasok si Yusek Claire at sinabing Agad nag-complement agad ba kababayan doon sa naratiba ng mga Gatchalian group, mga Bendalo group. sinasang-ayunan ng Pangulo ang nangyayari sa Senado. Pwede siguro Konektado sa impeachment or sa flood control anomaly investigation po. dahil sa flood control, pero may isang medyo nakakabahala na linabas nila, yung isang resolusyon na nung nagkaroon ng pagpapalit, immediately may amendment of the rules to designate a presiding officer for the impeachment court. Makikita mo na sa tingin ko balanse ang importansya niyan dalawa. Mahalaga sa palasyo yung flood control dahil yung Halaga na pagtakpan. natibong hinahanap ng taong bayan kung sino ang mastermind, at yun ay papalapit ng papalapit, at narinig nga natin yung sinabi ng Andun na nga sa Malacanang. Nahatiran na sila sa Ilocos Norte sa bahay mismo ha. Door-to-door delivery. Marines, no? May picture pa. Importante rin yung impeachment kasi ang punot dulo ng lahat na ito maalis si BP Sara Duterte. Yan talaga, sa no? Convention Grabing ng ginawa nila, no? 2028. So, wala namang kinalaman si BP Sara Duterte dun sa flood control. Grabing takot nila, no? Kay BP Sara, no? Lahat ginawa, no? Merong isang resolusyon na immediately pinasa, at yun isa sa tabi yung constitutional requirement na ang presiding officer ay ang Senate President sa impeachment ng Vice President. Opo. Tapos no, sila na daw magpe-preside mga kababayan. Ang mga Bendalo. Napo na Ginawa. no? Samantala, Same dito experience, tayo no? mga Parang kababayan early sa discussion ni na Doc Lauren Badoy at ni Mike Defensor. Maganda din ito. you know what, no? Same experience, no? Parang early on, kasi may mga kaibigan din ako dyan no? Kaibigan, mga nasa cabinet alam ko. level. Yes, ma'am. So, kinakausap ko pa, I don't think you should be doing that, no? Paano na yung due process? Paano na ito yung time ni Pastor Kibalo, yung KOJC siege, no? Wala man lang search warrant. Bakit ganun? So, kinakausap ko. And then I stopped talking to them because I saw that they were very drunk with power. They read, parang nabaliw. Parang nabaliw talaga na parang they really think, no, to this day that they can get away with anything, no? Pwedeng magnakaw ng ganyan, brazen, with impunity, shameless, harapan, and then they can get away with it. And apparently because it's the president is like that, no? And everybody follows, no? Sabi Everybody. ma'am nung Go ahead, Sec. alam po Check your choppy. Yeah, ma'am? Check your choppy. Hello, ma'am? Yeah, go ahead. Nawala Go ahead. ba? Go. Sige, go. Ba? Pakiulit kasi Ayan. nawala ka. Yeah. Sabi ma'am nung mga hello? Yes, ma'am. Yes, go ahead, Sec. Hello, ma'am. Yan. Ang sabi daw, ang game plan, Yeah, go ahead. pagkata, Go ahead, Sec. Okay naman, Sec, kasi kahit nagkakaroon sa kanila yung naka-tape. survey. Naka-tape tayo. Sec, pwedeng paulit kasi nagsaspati-spati ka eh. Paulit kasi namimiss ko yung sinasabi mo. Go ahead. Okay. Okay, go. Oo. Sabi ma'am ng mga kaibigan ko sa Congress, huwag kayong mag-alala kasi tingnan nyo yung ginagawa. Bumabagsak yung ratings ni VP Inday Sara. Yeah. Kaya natin to hanggang sa posisyon, masiraan lang natin. Imagine, spending so much money, effort, resources, para sirain mo yung isang tao na meron kang krisis, meron kang problema. At hindi lang yun, nagbibigayan pa sila ng pondo. Di ba yung sinabi ni Mayor Baste, merong extra 3 million a month, 20 million weekend. Sec, Sabi, nung nakita na lang bigla, yes ma'am, ano yung sino Nawawala, may ma'am? extra? Yeah, nawawala. May extra na
3 million? Meron ma'am silang 3 million per, teka ma'am, iano ko lang yung wifi, baka nagkakagulo. Okay. Sorry. Yeah. Ayan ma'am, okay na? Yeah. Yes. Okay, Sec. Okay. So, ang usapan was, di ba ma'am, may 3 million extra funds ang MOOE ng Office ng Congressman. Yeah. So, that's about 36 million pesos. Pagkatapos, merong 20 million cash, and then pagkatapos, meron daw 200 million worth of projects. So, yun yung resources bukod pa ma'am sa mismong paggamit mo ng opisina, paggamit mo ng kuryente, at saka yung those opportunity mo na dapat nakafocus tayo sa crisis. So anyway, sabi daw, tingnan nyo nga yung survey natin, nakita nyo, dumidikit na, konti na lang yan. So sira na lang natin yun sa Senado, pwede na, no? Masisira. Ang unang nangyari, nagulat sila, hindi natuloy yung Senado, nabaliktad, nag-change ng leadership. And then ang pangalawang sama ng loob nila, lalo na yung latest SWS survey, tumaas pa si Inday from last year. And then bumabatong kabila. So, ito ma'am yung objective lang nila. Siraan si VP Inday. So, hindi na to impeachment talaga. Gagawin lang nila siraan. Tapos ito nga, ayaw nila yung flood control dahil napakawalang kwenta eh. Yung 125 million, ano yun, 2 malet. Ito, linggo-linggo, humigit kumulang ma'am, 20 maletas per delivery. So, sorry ma'am, just to be fair to VP Inday, yung kanya is budget pala. 125 million na budget. Etong delivery ng pera, cash na to. May pinanggalingan na tong budget. Whether ghost project to. At saka si VP, wala namang finding ng katiwalian. Diba? Wala. In fact, Wala. sa COA, the highest unmodified opinion yung OVP, which means that there's no magaling masinop ang Vice President. Hindi siya magnanakaw, in other words. No? Sige, go ahead. Yes, ma'am. And yun nga parating ang pinapoint out to, kung gano'n ang batayan ninyo, DA. Magkano ba yung sa DA? Hindi ko sinasabi to dun sa sitting secretary, but as a department, ano siya? 10.5 billion na suspended, disallowed. Dun sa Department of Health, if I'm not mistaken, 9.5 billion. Dun lang nga ma'am sa findings nung sa Department of Health, parang 150 million expired or about to expire. Yes. So, parang, bakit ganito? Billion tong pinag-uusapan natin ng mga problema na sinasabi niyong suspended, disallowed, and yet itong kay VP Inday, tutok na tutok kayo. Halatang-halata naman kayo. As because you've been in government for a long time, di ba? Ako, brief lang yung stint ko So, you've never seen anything like this? Politicians? Never. Like this? Ganitong Never. kalasot? Okay, ma'am. Kikwento ko mama, nung panahon namin, nagkakahiyaan pa nga kami. Yeah. Nagkakahiyaan pa. Ang pondo namin was 70 million pesos. Yeah. 30 million of that funds. So, ito maging nasa ospital. Yeah. Ito yung nasa DSWD. So, maglalagay ako sa Labor Hospital, maglalagay ako dito sa may East Avenue, sa Quezon City, Heart Center, Children's Hospital. 40 million lang ma'am ang infrastructure. Yeah. Kung medyo magaling ka, masipag ka, siguro dadagdag ng 10-20 million. Mama, ang congressman ngayon, every district, infrastructure, 2 billion pesos. Sa question. I think, kasi during my father's time, late 70s, early 80s, wala pang ganyan Yes. Ganyan, di ba? So, Wala. a legislator was just a legislator. Gumagawa lang siya ng batas, di ba? Walang executive functions, walang ganyan, di ba? Walang pork barrel, walang ganyan, no? So, is it too much to ask na if we can go back to that? Kasi yun yung tama, di ba? Am I correct? Actually, ma'am, Yeah. from a governance point of view. Yes. Kasi ang mga congressman din naman, katulad mama ko noon, sa 3rd District, gagawa ng National Infrastructure Program ang national government. Yes. So ginawa nila yung C5, ginawa nila yung flyover, Yes. ginawa nila yung expansion ng road. And then, doon ma'am sa sinasabi ng national government, sige, baka may hindi kami nakita. So gawin nyo yung, at that time, ang problema namin dito is water sa 3rd District. Nagpapalagay kami water system. Sa mga mahihirap, walang kuryente. So meron kami DAE program, yung Depressed Area Electrification. Nagpapalagay kami ng tubig in coordination with the MWSS at that time. So ang ibig ko sabihin, ma'am, ang logic was, okay, ito ang National Infrastructure Program. Ito ang kailangan ng bansa. Ngayon, baka nga hindi namin nakikita
o sige, ito yung allocation ninyo. No? So, nandun na rin yung eskwelahan, yung classroom, baka may kulang, may ganito. Ngayon, ang ginawa nila, tingnan mo nangyari, because of what they did, because si Presidente, kasama siya dyan, tinolerate niya dyan, siya rin ang pumirma, yung Metro Manila Subway na dapat tapos na ng 2028, nilipat nila yung pondo at doon nilagay yung flood control. So Yes, parang, ano yes. pa to? Di ba dapat, ma'am, ito yung mga priority projects ko. Huwag kayong makikialam dito at kung anong matira, sige, baka may nakalimutan ako sa district nyo. Ayusin niyo yung mga kailangan. Sec, pero hindi ba mas maganda kung yung pera na ibibigay sa congressman, for instance, no, wouldn't it be better, kasi you're saying, for instance, it goes to health centers, di ba? Let's just say, or bridges. Why doesn't that just go to DPWH or It does, ma'am. or the DOH and then fix our health system? No, kasi as a doctor, it's so It heartbreaking. does, ma'am. Sorry, ma'am. Yeah. Ma'am, alam mo yung sinabi ni Martin Romualdez, we are not part of the execution. Yeah. Di ba? Pero actually, ma'am, yun ang reason ng lahat ng congressmen. Ang execution is DPWH. Yeah. Ang execution is DepEd. Pero technically, pondo nila yun. Yeah. So kaya nga ma'am, sinasabi natin, both from the culture, yung system, kultural dito sa loob, and then yung legal processes, nababoy na. Yes. Yes. Kasi ma'am, kahit na tingnan mo yung budget, nakalagay ko niya sa budget ko, health centers, nakalagay. Pero ako magde-determine ng contractor. Yeah. Ako magde-determine magkano. Tapos yun nga, yung lagayan na nangyari. So sabi ngayon, hindi, 30% na ngayon ang lagayan natin. Yeah. Tapos ginawa sige, para may kitang malaki, flood control na tayong lahat. So, actually ma'am, ganun pa rin naman yung system. Yeah. Kaya nga lang, talagang naging naman lahat, parang naging normal. Kaya nga, Sec, kasi as an ordinary citizen, for an ordinary citizen, pag nagkasakit ka o yung mahal mo sa buhay, lilimos ka pa sa congressman mo, hihingi ka ng letter, yung guarantee letter, etc. Instead of going like in other countries, di ba, where the health system works, no? Because you're a taxpayer, you don't need to beg, no, from anybody. Kasi nga parang, like you said, no, parang nagulo na yung Correct. sistema, no, nabulok na siya, na tinatanggap na natin na yung patronage politics, di ba, gusto natin na yung congressman, gusto niya na siya yung nagbibigay para may utang na loob sa kanya. And that in itself is corruption, di ba? Because that's not your money, that's people's money, di ba? And Correct. then of course, parang the system, it weaken, the system is very weak because it depends on the good heart of a person. Tao lang yan di ba? And there's cash there, right? Correct. Tama, Yeah, so- ma'am. Tama. Yeah. Kaya yung political structure natin, kailangan talaga nating i-address. Pero Yeah. bukod, ma'am, sa political structure, ewan ko, ma'am, tingin ko kailangan talaga may reset. Kailangan Yes. talaga may ayusin tayo. Kasi, Yeah. kunyari, sabi ko nga kunyari lang inelect mo akong prime minister. Kunyari, prime minister, Yeah. 300 yung kausap kong mga members of parliament. Yeah. Sasabihin sa akin ng member ng parliament, pag hindi mo ko binigyan ng tig-1 bilyon, tatanggalin ka namin. Yeah. Di ba? Yes. Masyadong naging naman yung kultura na doon na. Ano Yeah, ba yung mga nandun sinasabi na? Yeah. Yung mga sinasabi ng mga tao na ngayon, yung SK, yung mga bata pa lang. Yeah. Very imbis corrupt. Imbis na governance, naging natutong batang maging corrupt. Yes. So, ito yung mga bagay, ma'am, na kailangan nating i-address. Kailangan nating i-ayusin talaga. The political system, dapat hindi niya i-develop, hindi niya kailangan i-encourage yung corruption na nangyari. 10, 20 years ago, ma'am, ang hirap mo sabihin na i-address ang corruption kasi paano ba? Batas ba to? Kultura ba to nung gagawin? Pero ma'am, may technology tayo ngayon Yeah. Yung technology can help facilitate or can help assist us to really address the problem of corruption as we see it today. Diba? Kaya yung mga blockchain, ano ba yung bidding na to? Ano ba yung acceptable bid sa mga projects? Ito mga bagay na dapat i-address talaga. So, yung DOTR, yung DPWH, yung NIA, National Irrigation, sa DA, ito ma'am yung mga mayayaman in terms of projects at very critical sa ating bansa. Tapos naman dun sa revenue generation, ang customs, ang BIR, ito naman yung mayayaman na, di ba? So ito ma'am, hindi pa lang na to. Mabigyan natin ito ng pagtutok. And then, katulad ma'am na binanggit mo sa si PRRD nung panahon, napakasimple. Ako ma'am, tingin ko, sa kultura, 30 tao lang na willing magsakripisyo. Willing na, hindi naman kailangan na, ano ka talaga, no, yung, kumbaga, paano ko ba sasabihin? Hindi naman sinasabi na,
magmukha kang pulubi. Ang sinasabi lang, huwag ka Simple. magnakaw. Simple, huwag ka magnakaw. Ayusin mo yung governance mo. Yun ang pagkakaintindi ko kasi yun yung nakita ko sa tatay ko. Tapos he would quote the civil servant code of ethics or something. Dapat payak Yes. ang pamumuhay. And I Payak. also think, no, para matapos itong corruption, dapat may mapaparusahan. The system of Correct. accountability. Dapat, and it has to be really somebody high up there. Yes, correct. At saka ma'am, yung high up there, kailangan may grupo siya. Yes. O tayo ha, magsasakripisyo tayo para sa bansa. Mm. Ito ang gagawin natin, ito ang direksyon natin, may utak lahat. Naintindihan ng gobyerno, naintindihan pa ito patakbuhin, naintindihan yung nangyaring korupsyon ng sistema ng Kongreso at Senado. Ito gawin natin. Yun ma'am, tingin ko, importante para parang kasi marami namang bansa like I've mentioned parating si Lee Kuan Yew kasi nakita naman natin Kuan Yew, itinulak yeah. niya eh. Oh, yes ma'am. Si Mahathir of Malaysia, I think more or less they were able to push Yes. Malaysia into what it is now. So, ganun ma'am yung kailangan at may tapang. Best Hindi na pwede practices. rito yung pagka nagkaroon ng pagbabago, parang sasabihin na naman ng mga Pilipino, ano ba to, palit na naman ng gobyerno, wala na naman nangyari. Dapat talaga merong systemic changes, you understand the policy, you understand the law, you understand what should be achieved, and then culture-wise, leadership. Itong mga taong to, sakripisyo tayo sa bansa. Ayusin natin. Sandali lang naman. Diba? Magawa natin yung kailangan. Sec, kasi yung it has cost us so much, 'di ba, under the Marcos administration. Pero yung nakikita kong kagandahan dito is, kumbaga kung yung metaphor na naiisip ko yung pag-doktor ka, para nag-slice ka ng ng pigsa, no? So naglabasan talaga yung kadirihan ng ating lipunan, no, na ang dami palang Pilipino na pwede mong bayaran, at saka grabe pala yung sistema na pwedeng mangyari. In other words, na parang kasi you said the word reset, di ba? So, what has happened to our country now, is this not ripe for a reset? I think so, ma'am. I think so. Kailangan talaga magkaroon What ng would be the reset. conditions, in other words? What would be the conditions for us to get that reset, to reach that point? Alam mo ma'am, depende kasi, di ba? Merong constitutional change. Hmm. They can call for constituent assembly. They can call for ganyan. Yeah. We do not know if eventually there will be a revolutionary government to correct the system. Hindi rin natin alam kung all of a sudden may maging pagbabago lahat na manawagan ng Kongreso, Senado na okay, ayusin natin itong lahat ng bagay nito. Kasi ang isang tanong ko nga ma'am several months ago, pagka ba tayo naggawin natin to, pwede pa bang ayusin? Ang sagot sa akin nung isang kaibigan ko na hindi naman congressman pero malapit sa mga kongresista, sabi niya, nako, mahirap na. Busog na lahat Nasanay na. Di ba? Parang nasanay na sila. Ito na yung pondo, ito na yung kitaan, ito na yung... Parang ngayon nangyari, yung politika naging negosyo para sa lahat. Naging source of funds, source of power, naging symbol, no? Naging parang siyang naging ganun dapat i-correct map natin. Kailangan talaga baguhin. Kung hindi, wala. Kawawa naman yung Pilipinas. Kawawa naman yung mga Pilipino. Kanina may nag-message nga sa akin sabi niya, isang negosyante, sabi niya, ano ba to? Parang ang gulo. Sabi ko, oo nga no? Tapos sabi ko, yung mga tayo, kasi mama ko, nasa private na ako Yeah. Di ba? Ang tagal kong hindi nagsalta, except when Gutesa came out. Gulat and nga then- ako Oo. Nagsalita ka. Nakita ko ma'am yung mga problema. Sabi ko, wow, ganito pala ka-extensive na yung nangyayari. Alam ko ma'am yun naririnig ko yun. Pero hindi ko alam na ganun ka-organized. Siyempre, at the back of your mind, magagawa ba ng presidente yun? Magagawa ba ni Martin yun o ni Saldi? Kasi di ba iniisip mo dati, maaaring kumukurot sila sa budget. Eto, kasi matagal naman silang contractor. Magaling sila mag-operate sa budget. So nakakuha silang budget, mag-implement sila. Pero hindi mo naisip na ganun ka-organisado lahat. Na grabe. Yung mga nangyayari na talagang siguro nga na yung biglang nakita na yung flood control pala yung maganda. Sabi pa kami ni Saldi ko sa akin months ago, nung nag-usap pa kami, sabi niya, yung flood control, maliit pa kitaan dyan. Pag nakita mo yung road safety devices, yung netting, yung pioneering road, sabi niya, ang lalaki ng bigayan dyan. I mean, that coming from him as a contractor. So, alam mo may mali. Alam mo talagang yung pera ng bayan, ginawang tawag dyan ma'am, naging... Naiyak ako. Nakakaiyak, Naging- grabe. Mm. Nakakaiyak talaga, para tayong ginagahasa, no? Grabe. Totoo ma'am. What has happened to our country?